Sa aking nakaraang video, tinalakay ko ang tungkol sa bumbilya ng dendera na isang larawang iginuhit sa mga dingding ng isang sinaunang istruktura sa Ehipto. At inakala ng ilan na isa itong bumbilya. Iniisip ng iba na hindi ito bumbilya. Iniisip nila na bulaklak ito ng lotus. Ngayon, pag-uusapan ko kung paano nga ba nakakuha ng kuryente ang mga Ehipsyo para makalikha ng kuryenteng kailangan para gumana ang mga bumbilyang ito. At ang kamangha-manghang bahagi tungkol dito ay may mga arkeologo na nakatuklas, nakahanap sila ng isang bagay na tinatawag na Baghdad Battery. Ngayon, maaari mong itanong sa iyo sarili, ano ang Baghdad Battery? Bueno, noong dekada 1930, isang arkeologo na naghuhukay malapit sa Baghdad, Iraq, ang nakatuklas ng isang maliit na garapon na luwad na halos kasing laki ng lata ng soda. Sa loob, ito ay isang silindrong tanso na gawa sa isang nakarolyong piraso ng tanso at sa gitna ng silindrong iyon ay isang baras na bakal. Hindi nagkadikit ang bakal na baras at ang silindrong tanso. Pinahiwalay sila ng stasyo. Ang maliit na banga ay nagmula pa noong mga 2,000 taon nang nakalilipas. 2,000 taon na ang nakalipas, no? Ganito nakatanda ito eh. Matagal bago pa man magkaroon ng kuryente. Kamangha-mangha ito dahil pinag-uusapan natin ang mga 2,000 taon na nakalilipas. Ang mga sinauna noong sinaunang panahon. May alam talaga ako tungkol sa kuryente o may ideya ako tungkol dito. Ngayon, nung una, inakala ng mga tao na nung matagpuan nila ang bateryan ito ng Baghdad, inakala nilang naglalaman ito ng mga balumbon o isa itong lalagyan para sa isang bagay. Pero noong 1938, tiningnan ito ng isang arkeologong Aleman at sinabing, "Sandali lang, mukhang baterya ito." Sabi niya, "Sa tingin ko, isa itong baterya." Ngayon, bakit nila iisipin ng baterya yun? Kung titingnan mo ang loob ng isang modernong baterya ngayon, tulad ng bateryang AA, bateryang 3A, anumang uri ng baterya, makikita mo ang dalawang magkaibang metal, kadalasang zinc at carbon o tanso, at isang likido o paste na nagpapahintulot sa daloy ng kuryente, sa pagitan nila. Ang baterya ng Baghdad ay may parehong sangkap. Ang parehong mga samta. Isipin mo yan. Mayroon itong panso. Ang panlabas na silindro ay gawa sa tanso. Bakal! Ang tungkod sa gitna ay bakal. At may espasyo para sa likido sa loob, tulad ng suka o alak o katas ng lemon. Kung nagbuhos ka ng asido o maalat na likido, papasok sa espasyong iyon, dadaloy ang kuryente. Isang maliit na boltahe ang magagawa. Marahil mga 0.5 hanggang 1 volt bawat cell. Ito mo, simple lang na ideya. Marahil ay hindi sinasadya o sadyang ginawa ng mga sinaunang tao ang unang baterya sa mundo. Ang sinaunang teorya ng baterya. Naniniwala ito na ginamit ng mga sinaunang manggagawa ang mga banga na ito upang makabuo ng maliliit na kuryente. Siguro para sa electroplating, pagpapatong ng isang metal sa isa pa. Yun ang ibig sabihin ng electroplating. Kapag binalutan mo ng isa pang metal ang isang metal, o inaakala nila na ang sinaunang baterya ay ginamit para sa mga medical na paggamot o maging para sa mga relihiyosong trick, para mapabilib ang mulamanonta. Sa palagay ko ay baterya ito para sa kuryente. At sa palagay ko ay pinatutunayan yan ng bumbilya ng dendera. Pero yun ang nalandam to. Ngayon, maaari ba talagang gumana ang mga baterya nito? Ang mga sinaunang bateryang ito, gumagana nga ba talaga mga ito? Oo, maaari talaga silang gumana. At paano natin malalaman? Dahil ipinapakita ng mga modernong pagsubok na maaari itong gumana. Muling itinayo ng mga asyentipiko ang mga replika ng baterya ng Baghdad. Kumuha sila ng banga na luwad, naglagay ng lalagyang tanso at naglagay ng tungkod na bakal sa loob nito. Pagkatapos ay nilalagyan nila ito ng katas ng lemon,
suka o kahit katas ng ubas na mga banayad na asido. Kapag pinagdugtong mo ang mga alambreng gawa sa tanso at bakal, naglalabas ito ng kuryente. Hindi kalakihan, maliit na kislap lang, pero totoong kuryente. Totoong kuryente. Kung ikukonekta mo ang ilan sa mga garapon nito ng sunod-sunod tulad ng isang kadena, makakagawa ka ng sapat na voltahe upang makaramdam ng bahigyang pagyanig. Isipin mo yan. Ang pinag-uusapan natin ay ang isang garapon ay maliit na kuryente lamang. Pero kung pagdudugtong-dugtungin mo at gagawa ng maraming garapon, malalaking garapon, at magkakaroon ka ng paraan para ilipat ang mga garapon na ito, maari mo itong ikonekta sa isang bagay na tinatawag na ilaw. At mula sa bumbilyang yan, makakalikha ka ng liwanag. Nakikita mo ba ang sinasabi ko dito? Maraming bagay ang alam ng mga sinaunang tao. Talagang magagaling silang mga manggagawa eh. Kaya nilang hipa ng salamin, kaya nilang lumika ng salamin, kaya nilang maghalo ng mga kimikal. Kaya nilang mag-ukit ng mga metal. Maaari silang gumana sa mahasi. Naunawaan nila ang iba't ibang metal at kung paano tumutugon ang mga ito sa magkahalong likido. Naunawaan nila ang iba't ibang metal at kung paano ang mga ito tumutugon sa maraming bagay. Hindi nakakabaliw isipin na may nakapansin na ang bakal, tanso at suka ay maaaring magdulot ng enerhiya at ginamit yun. Unawain mo ito. Unawain mo to. Mahigit sa isa sa mga bangang ito ang natagpuan sa iba't ibang lugar malapit sa Baghdad. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa maraming baterya na tulad nito. At kung ihahanay mo ang mga ito at pagdudugtong-dugtungin tulad ng pagpapatong-patong ng mga baterya, makakalikha ka ng kuryente. At ito ay napakalaga. Ngayon, maaari mong itanong sa sarili. Okay, kung meron ka mga bubilya, kumusta naman ang mga kable ng kuryente? Nasaan ang mga kable ng kuryente na nagkokonekta sa mga bateryang ito ng Baghdad sa mga bumbilyang ito? Bueno, isipin mo ito. Ang mga alambreng gawa sa tanso ay maaaring kalawan yan. Ang mga alambreng gawa sa tanso ay sadyang luluma at magkakawatak-watak lamang. Ibig ko sabihin, ito ay 2,000 taon na nakalipas. Hindi mo maaaring asahan na tatagal pa rin ang maliliit na alambre. Dagdag pa rito, napakahalaga man yan so. Kaya kung hindi sila nagtatayo ng mga piramide at may nagsabing, kailangan ko ng tanso, kukunin nilang tansong iyon at tutunawin ito para magamit muli. Bakit nila iiwan na lang yan para sa atin, ang mga taong nandito sa hinaharap? Bakit nila ilalagay yan doon para mahanap natin? Hindi, gagamitin nila ito muli. Ito ang dahilan kung bakit maraming sinaunang teknolohiya. Hindi nakikita mo yun. Ito ang pinaniniwalaan ko. Dahil ginamit muli ang mga ito para sa iba't ibang bagay o winasak upang maitayo ang ibang mga bagay. Ngayon, unawain mo ito. Kung pupunta ka sa YouTube, makakakita ka na iba pang mga video ng mga taong gumagawa nitong bateryang Baghdad. Kaya kayang gawin ito ng mga tao. Ginagawa at ginagamit nila ang mga ito. Kaya may mga halimbawa na, gumagana ang mga ito. Sige, intindihin mo na lang ito. Naniniwala akong isa itong nawawalang teknolohiya, isang nawawala at sinaunang teknolohiya. At naniniwala ako na ang baterya ng Baghdad ay isang tunay na sinaunang pinagmumula ng kuryente. At paano ko malalaman kung totoo ito? Dahil sinusubukan ito ng mga tao at gumagawa sila ng mga duplikado. Gumagawa sila ng parehong baterya ng Baghdad at gumagana ito. Kaya gumawa ka ng maraming video o gagawa rin ako ng maraming video tungkol sa mga sinaunang misteryong ito. Siguraduhin mong panoorin mo ang ilan sa iba ko pang mga video. Iba't ibang bagay ang pag-uusapan ko, pero sa susunod kong video, pag-uusapan ko ang mga taong namatay at nabuhay muli. At nangyari ang sinabi nila nung sila ay namatay. Kaya't mag-ingat kayo at abangan ang susunod kong video. Salamat!